Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa inyong mga masugid na tagapakinig. Tawagin niyo po akong June, 37 at isang mangingisda dito sa probinsya ng Cebu. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking tunay na karanasan nung muntikan na nga akong makuha ng aswang. Nasa edad po ako ng 22 noon nung maganap yung kwento kong ito. Hindi ko na lang papangalanan yung eksaktong lugar kung saan nga ito nangyari. Dahil may mangilan-ngilan pa rin po akong kaanak na naninirahan doon. At nakakahiya naman kung malaman nila na may ganon pala akong kaganapan sa amin. Sa lugar kung saan ako lumaki at natuto ng lahat, ay tanging pangingisda yung pinakakabuhayan ng halos lahat ng residente. Malaki po yung kita noon ni Papa sa pangingisda. At dahil sa trabaho niya ngayon, kahit papano ay naitaguyod po niya yung aming munting pamilya. Solo naman po niya yung bangkang ginagamit sa pangingisda. Kaya kung minsan kapag tinatamad siya ay inaalok niya yung mga pinsan niyang gustong mangisda para naman kahit papano ay kumita rin yung mga ito. Pero kapag natsyempohan nga namin ng pinsan kong tawagin nating Kaloy na walang labas yung bangka namin ay patago nga kaming dumidiskarte at tinatakas nga namin ito at kami yung pumapalaot para manghuli ng isda. Inataon pa naman po noon na may mga nililigawan kami ni Kaloy na mga babae na taga-isla sa kabila. Kaya kinakailangan rin talaga naming kumayod at kumita ng pera para may magagamit kami sa tuwing lalabas at makikipag-date. Isang gabi habang nagpapahinga na nga sila Papa at Mama sa kanilang kwarto, ay palima kong bumangon sa aking ganoon at nagbihis ng kasuotan para mangisda. Tamang-tama lang yung oras na yon dahil marami pong nahuhuling mga pusit noon nung panahong yon. At wala ring buwan sa laot kaya paniguradong maganda yung aming magiging lakad. Dala-dala nga yung sagwa na gawa ko at ilang pirasong kahoy na aming gagamitin mamaya ay nakipagkita na nga ako kay Kaloy sa aming tagpuan. Nang magkita na nga po kami, sabay na kaming nagtungo papunta sa pwesto kung saan iniiwan ni Tata yung aming bangka. Dala na nga ni Kaloy yung isang maliit na Petromax noon at flashlight. At tinutulak na nga po namin yung bangka papunta sa pinakabahaging nakakalutang na ito. At nung makabuelo na nga ay sabay na kaming sumakay at nagsagwan papalayo ng pangpang habang nagkakantahan ng mahina, pangaliw rin sa aming mga sarili. Payapa po yung dagat ng mga panahon yon at tamang-tama lamang yung bitaw ng hangin kaya't excited nga po kaming dalawa sa mga mahuhuli naming mga pusit doon sa laot. Nang makarating na nga po kami sa spot kung saan kami pumupwesto upang mangisda, ay dahan-dahan na pong inihulog ni Kaloy yung lambat namin noon habang paikot-ikot akong nagsasagwan. At maya-maya pa ay nung sinimula na nga po naming ilawan ng Petromax yung dagat ay doon na nga nagtalunan sa dami yung aming mga huli. Hindi kami nagkamayaw noon sa pagsalo ng mga huli namin. Dahil sa talagang nakatsamba po kami noon. Hindi ko nga mapigilang mapangisin ng mga oras na yun dahil sa sobrang tuwa. Nung hinango nga po namin yung lambat noon pagkalipas ng ilang mga minuto, ay ganoon na lamang yung gulat namin ng halos hindi na nga namin ito mabuhat sa sobrang dami ng aming nahuli. Pinarte-parte pa nga namin yung paglalagay ng mga yun sa loob ng bangka dahil sa bigat nito. Habang inaalis ko yung mga sumasabit ang naiwang pusit sa lambat, ay napagawi nga sa may tapat namin yung bangka ng isa kong kababatang si Nitoy at yung tatay nitong si Mang Anjo. Binati pa nga po kami ng mga ito at tinalok ng sigarilyo pero wala naman po kasing nagyoyosi sa aming dalawa kaya tinanggihan na lang po namin ng magalang. Mukhang maganda yung huli natin mga bata ah. Saad pa nga po nito habang naninigarilyo. Oo nga po Mang Anjo sana kayo rin po ay swertihin din tulad namin. Saad naman ni Kaloy habang inaayos yung lambat na natapos na rin po naming kunin yung aming mga huli. Ilang saglit pa ay nagpaalam na nga po silang mag-ama sa amin noon at nagpunta na nga po sila sa ibang parte. Malayo-layo rin po yung kanilang punestuhan. At sa pagtatansya ko ay nasa 1 o 2 kilometro pero dahil open area nga po yung dagat noon kahit na medyo malamlam yung liwanag ng buwan ay natatanaw pa rin po namin ni Kaloy silang dalawa. Lalo na at mayroon po silang Petromax na ginagamit. Papatapos na nga ako noon sa pag-aayos ng lambat at nasa huling bahagi na nung pinatay ni Kaloy yung ilaw ng Petromax. Bagya pa nga akong nagalit noon sa kanya dahil halos wala nga akong makita.
Pero patawa-tawa lamang po niya kung inaasar noon. Maya-maya pa'y ganoon na lamang yung gulat ko nang may maramdaman kaming tila baibon na mabilis na dumaan sa aming uluhan. Agaran nga akong napayuko noon sa may gilid ni Kaloy dahil sa pagkagulat. Kaya naman kahit na madilim yung paligid ay sinubukan nga po naming aninagin kung ano nga bang uri yun ng ibon. Maya-maya pa ay bahagyang bumukal yung ulap noon at dahan-dahang suminag yung malamlam na liwanag ng buwan. Kaya naman nagkaroon nga kami ng paraan para makita yung nilalang na yon. Pero hindi namin itong maaninag ng maayos at salip ay parang itim na figura lamang yung lumilipad na ibon yung aming nakita. Kaya naman hinayaan na lang muna namin yon. Ilang saglit pa yung nakalipas noon ay nagulat kami nang makarinig kami ng impit na mga sigaw mula sa lugar kung saan tumigil sila Mang Anjo at Nitoy. Kaya naman nagdali-dali nga kaming dalawa ni Kaloy at tumingin doon. Kahit na medyo malayo nga sila ay kitang-kita namin yung maitim na figura na tila dinadaan-daanan yung bangka nung mag-ama na para bang inaatake nga nito yung dalawa. Pumapaitaas pa po ito at biglang nagdadive sa ere na parang sumusugo doon sa bangka. Ano yun, Loy? Bakit nagkakagulo sila roon? Tanong ko pa nga kay Kaloy noon. Hindi ko rin alam. Mabuti papuntahan natin para malaman natin. Saad naman ni Kaloy habang inaabot yung sagwan. Dali-dali nga siyang sumagwan noon ng mga sandaling yon habang ako naman ay nakatingin pa rin sa ginagawa ng ibon doon sa bangka ni Mang Anjo at Nitoy. Habang nag-aalala nga kami sa kung ano nga ba yung tunay na nagaganap, biglang bumukal ng todo yung liwanag ng buwan dahilan upang maninagan ko nga ng malinaw at maayos yung nilalang na yon. Pinakasipat pa naming dalawa ni Kaloy yung nilalang. Napakunot pa nga ako ng noon nang mapansin kong tila yata masyadong malaki yung ibon na yon para sa isang ibong pandagat. Kaya naman pinakasipat namin lalo yon habang papalapit nga yung aming bangka. Nang maaninagan ko na tila ba isang paniki yung pakpak ng nilalang, ay doon ko na nga po naintindihan yung lahat. Halos hindi ako makahinga ng mga sandaling yon nang makita namin ang malapitan ni Kaloy. Ang kanina ay nakala naming ibon lang. Hindi pala yon ibon o paniki, kundi isang wakwak o yung aswang na may kakayahang lumipad. Imbis na dumiretso nga po kami ni Kaloy noon ay mabilis kaming bumuelta at nagpatiuna upang bumalik na sa pangpang. Sa takot na baka kami naman yung susunod na atakihin ng aswang. Dahil na rin sa matinding takot ay hindi na nga po naming nagawang alamin yung sitwasyon ng mag-ama. Kung okay pa ba sila o nagawa na nga ba silang biktimahin ng aswang. Talagang naunahan po kami ng takot noon. Habang nagsasagwa ng mabilis si Kaloy, ay nakikitulong na rin po ko gamit yung aking kamay upang makausad lang kami ng mas mabilis at matakasan yung aswang na yon. Ilang saglit pa nga yung nakalipas ay biglang nawala yung ingay ng mga sigawan at mga tungal ng nilalang. At wala po kaming kamalay-malay na dalawa na kami na pala yung susunod na bibiktimahin ng nilalang na ito. Bagaman tahimik na nga po at payapa yung dagat ay hindi kami nagpakampante noon, bagkus ay lalo pa naming binilisan yung pagsasagwan. Habang natataranta nga kami sa pagsasagwan, ganoon na lamang yung takot namin nang may marinig nga kami na umatungal sa hindi kalayuan. At nung napalingon kami ni Kaloy, ay ganoon na lamang yung sindak naming naranasan ng makita na halos mga ilang metro na lang po yung layo ng aswang sa aming kinaroroonan. Nanginginig na ako sa kaba noon. Nang makabuelo na nga po yung nilalang, ay dali-dali po itong sumakay sa aming dalawa gaya ng taktika nito sa pag-atake sa bangka nila Mang Anjo. At tila baramdam na nga namin ni Kaloy na maaring yun ang ngayong huling pagtakas namin sa pamamangka. Dahil mapapatay po kami nito at magiging hapunan na kami ng aswang. Tulad nung mag-amang sa tingin namin ay nagawa na nga po nitong patayin. Hindi namin alam yung gagawin noon at talagang natataranta na po kaming dalawa ni Kaloy kung ano nga ba yung dapat naming gawin. Magkagayon man, tumodo na lang po kami ni Kaloy noon at ibinuhos po yung buong lakas sa pagsasagwan. Makalayo lamang sa mga pangil ng aswang na yon. Ilang sandali pa yung nagdaan ay nagsimula ng humangin ng malakas yung paligid ng bangkang aming sinasakyan.
Indikasyon na malapit na nga po kaming maabutan ng aswang. Dasal lamang ako ng dasal noon habang naririnig ko yung impit na pag-iyak at sigaw ni Kaloy ng pagmamakaawa para sa aming mga buhay. Talagang nakikiusap po ito noon habang sumisigaw at umiiyak. Sa totoo lang po, nagsisi nga ako nung mga sandaling yon. Kung hindi lamang po sana kami perang-pera, ay hindi kami maiipit sa sitwasyong buhay na nga naming dalawa yung nakataya. Matitigas rin po kasi yung aming mga ulo noon na talagang desperado rin kami na makapaghanap ng pera para nga sa aming mga nililigawan na sa aming mga sariling pangangailangan. Pati po ako noon ay sigaw na rin ng sigaw sa takot. Humihingi ako ng tulong noon at baka merong makarinig. Pero parang walang nakakarinig sa amin. Kahit meron naman pong ilang mga bahay na medyo malapit lang din sa may dalampasigan. Hindi ko alam pero parang wala silang naririnig. Natatanaw ko rin na patay na yung ilaw ng mga ito, na malamang ay mahimbing na rin natutulog yung mga taong naninirahan sa mga bahay. Nang magsimula na nga pong umatake sa amin yung aswang na yun, dali-dali po itong hinampas ni Kaloy ng sagwan. Ngunit higit po na mas malakas sa amin yung aswang, kaya naman nagawa po nitong maagaw yung sagwan noon at dali-dali naman po nitong binitawan. Mabuti na lamang at nagawa ko nga po yung masalo, dahil kung sakaling mawala yung sagwan na yun, ay wala na kaming magagamit para makabalik doon sa may pangpang. Dahil sa buhay na rin po namin yung nakataya doon, pinilit po naming manlaban ni Kaloy. Talagang nanlaban po kami noon, na talagang bahala na nga kung ano yung mangyayari basta't gagawin namin yung lahat upang hindi kami mamatay doon. Hawak po ni Kaloy noon yung pangawil o pamingwit na marami pong mga sima, habang sagwa naman po yung sakin. Ilang ulit nga po nitong sinubukang atakihin yung aming bangka, pero sa pagkakataong yon ay tila ba nagdalawang isip po ito dahil sa pangawil na hawak ni Kaloy. Napapamura na po noon si Kaloy. O ikaw, kung akala mong ganoon mo lang kami madadali, nagkakamali ka. Lalaban kami ng patayan kung yan pala yung gusto mo. Tarantado ka, hindi ka namin uurungan. Sigaw pa nga po ni Kaloy noon, na halatang pilit niyang nilalakasan yung kanyang loob kahit na umiiyak na po ito sa takot. Pero dahil sa mga sinabi niya, ay tila ba lalong nanggigil yung nilalang at magkakasunod po itong umatake ng mabilis sa amin noon. At nagawa po kami nitong makalmot at masaktan. Pero sa bawat sugat na aming natatamo ay lalo nga kaming nanggigigil na makabawi. Sa muling pagsalakay ng nilalang noon, ay nagawang makawil ni Kaloy yung isa sa mga pakpak ng aswang. Dahilan upang mahirapan po itong pumagaspas at magpagewang-gewang ng lipad. Nagpupumiglas po yung aswang noon na makawala sa ilang sima na tumarak sa pakpak nito. Pero kahit na anong gawin niya ay hindi matatanggal yung mga yon sa kanyang pakpak. Dahilan upang mapunit po yung ilang bahagi at lalong mahirapang lumipad o bumalanse yung aswang na ito. Nang makakuha nga po ako ng pagkakataon ay doon ko na nga po pinagbabato yung likod ng aswang noon. Hanggang sa bumaba na nga po ng bumaba yung paglipad nito. Kahit na ganun yung sitwasyon ng nilalang, ay iba pa rin po yung lakas nito. Nahugot po kasi niya yung pangawil mula sa pagkakahawak ni Kaloy. Dahilan upang makapagaspas na nga po ito at makaalis pa rin ng tuluyan. Nagmamadali po itong umalis noon. Numapanahong nawala na nga po yung aswang sa aming paningin, ay bahagya po kaming tumigil ni Kaloy noon at umiyak ng todo. Ang buong akala po kasi namin ay mamamatay na kaming dalawa. Pero mukhang dininig naman po ng may kapal yung aming pagmamakaawa. Sa kabutihang palad po noon ay nakaabot naman po kami sa pangpang at nagawang maisaayos yung bangka pati yung mga nahuli naming pusit. Dinig po namin noon sa kalayuan na parang may humihiyaw na sa amin pong pagtatansya, malamang yun na nga po yung aswang na umatake sa amin nung gabing yon. Inireport din po namin noon yung tungkol sa kung ano nga bang nangyari sa magamang si Mang Anjo at Nitoy. At na-recover nga po yung kaawawan nilang mga bangkay pagputok po ng araw. Siyempre sinabi lang po nilang nalunod yon. Wala pong naniniwala na inatake yung mag-ama ng aswang. Iyak lang po ng iyak noon si Aling Menang, yung asawa po ni Mang Anjo. Awang-awa rin po ako noon sa asawa ni Mang Anjo, pero sa totoo lang, ganoon rin sana yung aming sasapitin kung hindi kami nanlaban at kung hindi nga nakahanap ng paraan si Kaloy upang makalaban kami doon.
Siyempre, sinabi naman po namin sa ilan yung kung ano nga ba yung aming nakita. Pero konti lang po yung naniwala. Karamihan po ay hindi naniniwala ang inatake ng aswang sa Lamang Kaloy. Pero siyempre wala pong naniniwalang inaswang po si Lamang Anjo. Ang sabi ng ilan ay baka nakainom lang daw ito at siya rin yung dahilan kung bakit lumubog yung kanilang bangka. At si Nitoy naman daw ay hindi naman magaling lumangoy. Hanggang dito na lang din po pala itong kwento ko. Maraming salamat po sa pagkakataong may bahagi ito at paalam. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin na lamang po ninyo akong Allen, tubong Marinduque, at sa kasalukuyan ay 47 na yung edad. Pamilyado na rin po ako ngayon. May asawa kong tawagin nating Marlene at meron ding 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Sa ngayon ay payapa naman po yung aming buhay. Ngunit tuwing sumasagi nga sa isip ko yung mga nangyari noong dekada 90, ay bumabalik pa rin yung kilabot at bigat ng aking dibdib. Hindi ko akalain yung pinakamalaking bangungot ng pamilya ko ay manggagaling pa sa sarili naming kadugo. Isang kamag-anak na dapat ay sandigan. Ngunit siya po palang magdadala ng lagim. Noong panahong yon ay simple lamang yung pamumuhay sa aming baryo. Lupa yung kabuhayan ng halos lahat. May ilan ding nangingisda, pero karamihan ay bukid nga yung inaasahan. Ang mga kalsada ay hindi naman sementado, kundi lupa pa at bato na malubak. At kapag tag-ulan ay medyo madulas at malikabok naman kapag tag-araw. Ang ilaw namin sa gabi noon ay gasera pa at kandila dahil wala pa namang kuryente sa mga baryo. Ako'y nagsisimula pa lamang noon bilang karpentero. Kumakapit din sa pagtatanim at pag-aani ng palay. Si Marlene naman po na asawa ko nga ay walang sawang nagtitinda ng gulay noon. Kamote, saging at kung ano-ano pang mga gulay. Kahit ano pong pwede ibenta sa baryo o sa palengke. Unti-unting nagkakaroon kami ng kaunting ipon noon at pangbili rin ng gamit. Nakapagpatayo pa kami noon ng maliit na bahay na pawid at kawayan. Nakabili rin kami ng kalabaw sa sipag at tiyaga at nakapag-alaga rin ng ilang mga baka at manok. Talagang masipag po kasi kami at nagtutulungan. Para po sa mga kagaya namin noon ay napakalaking bagay na ng mga nabanggit ko. At doon na nga po nagsimula yung lahat. Doon nagsimula yung inggit ng isang kamag-anak na matagal na naming kinikilala, ngunit hindi ko lubos na kilala yung tunay nitong pagkatao. Ito ay pangalanan po nating Tito Miguel. Matanda na po noon itong si Tito Miguel. Mga lagpas 6 na po na rin po yung edad, ngunit hindi pa naman mahina. Malakas pa yung pangangatawan. Masipag rin sana kung gugustuhin, ngunit kilala po ito sa baryo bilang masungit at talagang mainitin po yung ulo. Palagi ring nakatunganga kapag walang ginagawa. Marami na rin kumakalat na mga sabi-sabi noon tungkol sa kanya, na hindi umano siya nakapag-asawa dahil may kung ano itong masamang ugaling kinikimkim at meron din daw koneksyon sa mga kakaibang gawain sa gabi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin talaga nun, pero hindi ko na po yun pinapansin. Isang araw noon ay dumalaw nga ito sa bahay. Umupo nga po ito sa papag at humugot ng buntong hininga. Allen, pamangkin, hirap na ako eh, pautangin mo naman ako kahit 1,000. Ako na yung bahala kung kailan ko mababayaran. Sambit pa nga po nito na nagpapaawa. Pero noong mga panahon pong yon, talagang napakalaki po ng halagang 1,000. Hindi po yun basta-basta ang pera, lalo na po sa mga kagaya namin. Ang hawak ko lang po noon ay 500 dahil kakabili ko lang din ng kung ano-anong pangangailangan ng pamilya. At yun lang po yung kaya kong ibigay. Tito, pasensya na po ha. Ito lang po yung kaya ko sa ngayon eh. Sabi ko pa nga po noon sabay abot sa kanya ng 500. Akala ko yung maiintindihan naman po nito. Pero nag-iba yung kanyang tingin sa akin noon. Biglang naging matalim. Parang ako nga ay may nagawang kasalanan sa kanya. Yan lang? Sa dami ng ipon nyo, yan lang? Sambit pa nga po nito. At sa halip na magpasalamat ay umalis po siyang nakasimangot noon. Hindi po niya tinanggap yung pera.
At simula po nun, tila ba nagbago yung hangin sa pagitan namin. Lumipas pa nga po yung mga ilan pang linggo. Unti-unting lumantad yung kanyang galit noon. Hindi na po niya yon tinatago. Isang umaga noon, habang nagpapastol nga ako ng baka, ay napadaan si Tito Miguel. Wala namang dahilan, pero bigla na lang po siyang pumulot ng bato noon at binato po niya yung aking alagang baka. Tumama po ito sa tagiliran ng hayop at napatakbo po ito. Muntik pa nga po yung mabalian ng paa. Ay syempre, galit rin naman po akong lumapit kay Tito. Tito, bakit nyo naman ginawa yon? Tanong ko pa sa kanya noon. Ngunit ngumisi lamang po ito. Sa akin dapat yung bakang yan hindi iyo. Sambit naman po nito. Pagkatapos ay naglakad siyang palayo. Walang bakas at pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi ko rin alam kung anong ibig niyang sabihin sa kanya dapat yon. Kami yung bumili nun. Isang hapon rin po noon, habang nagwawali si Marlene sa labas ng bahay, ay dumaan po ulit siya at biglang sinipa po nito yung bakod namin na kawayan. Malakas po yung pagkasipa nito na medyo humapay po yung aming bakod. Nagulat nga si Marlene noon at agaran siyang pumasok sa bahay. Bago pa sa tuluyang makalayo ay narinig naming nagsalita pa po ito. Hindi magtatagal yan. Sambit pa po nito. Siyempre nagalit po ako ulit noon at hahabulin ko sana siya pero pinigilan na rin ako ng asawa ko. At ang sabi nito ay hayaan na rin namin yung matanda dahil baka mainit lang yung ulo. Minsan po noon, habang pauwi ako galing sa bukid, ay nakita ko siya sa gilid ng daan. Nakatitig lang sa akin ng matalim. Walang salita, walang galaw. Nakapako lang po yung tingin nito sa akin. At wala rin itong kahit na ano pang winika. Nang dumaan ako, ay narinig ko siyang mahina pero malinaw na nagsalita. Walang yaman na tatagal sa inyo. Sampit pa po nito. Napalingon lang po ko noon pero agaran din naman siyang naglakad palayo. At tulad ng dati nagawa ko pa rin pong magtimpi. Dumalas po yung mga ganong pangyayari. Minsan ay dinadamayan siya ng ibang kapitbahay na para bang siya yung naaapi. Pero sa totoo, kami yung hindi tinatantanan ng kanyang mga paninindak. Nung una, akala ko ay simpleng inggit lamang po yung tungkol dito. Ngunit may mga kakaibang bagay na pong nangyayari na hindi ko na maipaliwanag. Isang manok po ng malusog kahapon ay kinabukasan ay patay na. May bakas ng tila kagat sa leeg. Yun po yung natagpuan ko isang umaga noon. Pati na rin po yung aso naming bantay sa gabi ay bigla na lang pong nanghina at hindi na po ito nagising. Ang baka naman naming inalagaan ng ilang taon ay nagkasakit rin po noon at namatay kahit na anong gamutan po yung aming ginawa. Gabi-gabi ay meron rin akong naririnig na mga kaluskos sa aming bubungan. Pero minsan ay sumili po ako noon at nakita ko na may malaking anino ng tao ang mabilis na tumalon palayo. Nung sunod pa na gabi ay nagising nga si Marlene noon sa pakiramdam na parang merong nakatingin. Paglingon po nito sa may bintana, meron pong pares ng matang kumikislap doon. Paglabas ko nga ay wala naman akong natatnan, kundi malamig lang na hangin. Malamang ay umalis po ito agad. Dito na nga po nagsimulang magduda yung mga matatanda sa baryong napagkwentuhan ko noon. Si Miguel yan, wala nang iba. Bulong pa po ng isa. May itim na gawain yan sa gabi. Mag-ingat kayo kahit kadugunin nyo yan. Sambit naman ng isa pang matanda. Isang gabi po noon, halos kabilugan na rin ng buwan. Nagising ako sa iyak ng panganay kong anak. Pagbukas ko ng pinto ng kanilang kwarto, nakabukas po yung bintana at malamig na hangin yung agad na sumalubong. Lumabas nga ako noon dala yung itak at nakita ko po ito. Walang iba kundi si Tito Miguel. Nakasabit sa puno ng mangga. Nakangiti. Ang mga matay naglilihab sa pula. Allen, sigaw pa po nito. Sisingilin na kita. Hindi sapat yung 500 mo. Kulang yon. Sambit pa nga po nito na talaga namang kinilabutan ako. Para akong kinuryente sa kabanon. At nang sumugod po ito, agaran ko namang itinaas yung ita ko at tinaga ko yung kanyang balikat.
Mukhang akala na hindi ako manlalaban at wala akong armas dahil nagawa ko po yung maitago agad nung lumabas ako. Kaya't nagulat po ito. Napasigaw nga po siya noon, ngunit imbis na madapa ay mabilis po itong tumalon palayo. Naiwan yung bakas ng dugo sa may damuhan. Hindi po ako nakatulog ng gabi yon at pumunta nga ako sa ilang kababaryo. At ang sabi po nila, "Allen, sundan mo na agad. Kung hindi ay gagaling yung sugat nun at babalik siya ng malakas." Sabi pa nga po ng matatanda, hindi raw agad yun makakauwi ng ganon kabilis dahil nanghihina pa raw yun malamang. Yun po yung tinatawag ng ibang matatanda na sulang. Dapat daw ay gawin ko yun upang matuluyan na nga yung aswang na yun. Para po yung isang lumang paniniwala na kapag nagkasugat umano yung aswang, ay dapat mong puntahan agad yung bahay nito upang tuluyan na nga po ito at hindi niya magawang pagalingin yung kanyang tinamong malubhang pinsala. Hindi po ito basta-basta. May takot at disiplinang kasunod. Kailangan may magpatibay sa hangarin mo. At kailangan talagang hindi ka mag-isa dahil baka ikapahamak mo rin. Bago pa mahuli yung lahat, nagdala na nga po ako noon ng itak at gasera at nagtungo sa bahay ni Tito Miguel sa dulo ng baryo. Wala akong kasama pero lakas ng loob lang yung baon ko. Ang paligid ay napakatahimik. Tanging mga huni ng kuliglig at alulong ng mga aso yung maririnig mo sa hindi kalayuan. Paglapit ko, ay naamoy ko agad yung malansang singaw ng dugo. At pagbukas ko nga po ng pinto, ay nagawa ko nga po siyang madatnan doon. Mukhang hindi pa ganon katagal nung dumating siya doon. Nakahiga ito at hawak-hawak niya yung kanyang sugat. Nakita ko rin pong nilalabas niya yung kanyang mahabang dila noon. At nung may gagawin na nga po sana ako doon sa matanda, na noon ay gulat na gulat sa pagdating ko, ay nagulat rin po ako nung meron pang ibang mga kamag-anak na nagsidatingan. Sina Mang Rico, Aling Cora, at yung iba pa nga pong pinsan nitong matandang aswang na ito na syempre kamag-anak rin namin. Dala po nila yung mga sulo at yung kanilang mukha ay talagang galit. Hindi sila takot noon, hindi rin sila nagulat at hindi na rin nagtanong. Alam nila kung anong dapat na gawin. Hindi na raw namin kailangan pang magdalawang isip. Huwag ka nang magdalawang isip, Allen. Mahina ngunit mabigat na sabi ni Mang Rico noon nung lumapit ito. Kung hindi pa natin tatapusin ito ngayon, kikilos ulit sa gabi at meron pang ibang mga mabibiktima. Sambit pa nga po nito. Nagkatinginan po kami noon. May bigat sa mata. Talagang pagod na rin po kasi kami at itong lito. Hindi na kami nagtanong pa noon. Iniabot po nila yung ilang tela at langis na alam nilang ginagamit sa mga sinaunang paraan sa pagpapahina ng aswang. Meron din pong bawang na dinurog. Meron ding asin. At ilang banayad na mga dasal na pinipigil yung paghilom ng sugat na yon, na alam nga nitong si Aling Cora. Mga salitang natutunan daw niya sa matagal na panahon na pagsama-sama sa mga albularyo. Itinuro raw sa kanya yon ng kanyang lolo. Hanggang sa dumating na nga po yung sandali. Pinahira namin ng langis yung paligid ng sugat para hindi agad magsara yung balat nito. Pinunasan rin ng mahigpit ni Mang Rico yung sugat habang hawak-hawak ko yung kamay ni Tio Miguel. Tumulo po noon yung dugo, ngunit may kakaibang pag-iling na lumilitaw sa kanyang mukha. Hindi po ito puot lang. May pagnanasang may balik yung kanyang dating lakas at baka patayin po kami nito. Hindi nga po nito nagawang paghilumin yung kanyang malubang sugat na tinamo dahil sa aming ginawa. At nasaksihan ko po mismo noon kung paano po ito unti-unting nanghina. Hanggang sa hindi na lang po namin na malaya na nalagutan po ito ng hininga. Tama po kayo nang narinig. Namatay po itong si Tito Miguel. Nakita ko yung iba pang mga kamag-anak noon na tumahimik na. May luha rin sa gilid ng kanilang mga mata pero hindi na sila nagreklamo pa. Alam nila yung dapat naming gawin. At yun talaga yung dapat upang matigil na yung kalapastangan ng ginagawa ni Tito Miguel kapag gabi. Nung medyo kumalma na nga po yung lahat, pinauna na po nila akong umuwi noon. Sila na raw yung bahala. At sila rin daw yung bahalang magpaliwanag sa mga kababaryo kapag nalaman na nga ng mga ito na wala na yung matanda. Nanahimik lang po kami tungkol sa mga tunay na nangyari.
At sinabi na lang po naming namatay ito dahil na rin malamang sa katandaan at meron ng mga iniinda sa katawan. Agaran po yung nilibing. Pero siyempre alam na rin ng ibang kababaryo na baka tinapos na nga ng mga kamag-anak yung pagkasbang nito. Pero hindi na rin po sila nagsalita patungkol doon. Alam nilang mas makakabuti yon sa baryo. Kaya wala ring sino mang nagreklamo. Nung mailibing na rin po ito, ay tumahimik na nga rin po yung mga buhay namin. Wala nang gumugulo sa baryo. At namuhay po kami ng tahimik noon, dala po yung lihim na ginawa namin. Ito po yung kwento ko. Sana'y nagustuhan po ninyo ito. At dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Angela, anak ng yumaong albularyo sa aming baryo na tawagin naman po nating Berhel. Sa aming lugar, lalo na nga noong dekada 80, kilala yung tatay ko hindi lamang bilang manghihilot at manggagamot, kundi bilang tagapagtanggol rin ng mga tao laban sa mga nilalang ng dilim. Mula pagkabata, nasaksihan ko kung paano siya lumalaban gamit lamang yung kanyang mga dasal, orasyon at ang mga halamang gamot na alam nito. Madalas nga noon, may mga dumadating sa bahay namin na may kakaibang karamdaman. Merong lagnat na hindi kayang gamutin ng mga tableta, o merong sugat na hindi naghihilom, o kaya naman ay may mga taong pinaniniwala ang sinasaniban. At sa lahat po ng yon, yung tatay ko yung takbuhan ng aming baryo. Ngunit tulad ng lahat, dumating rin yung araw na kinuha siya ng tadhana. Naiwan sa akin yung ilan sa kanyang mga kaalaman, mga dasal, gamit at paalala na paulit-ulit niyang inuukit sa aking isipan. Noon, akala ko hindi ko kakailanganin yung mga yon. Hindi ko akalaing darating nga yung gabi na yung lahat ng kanyang mga turo, yung magiging sandata ko sa laban na muntik nang kumitil sa aking buhay. 18 taong gulang na po ako noon. Simple lamang yung aking pamumuhay gaya ng ibang dalaga sa baryo. Gigising ako ng madaling araw upang magigib ng tubig mula sa poso, maghugas rin ng bigas at magsaing, at syempre tulungan yung nanay ko sa pagluluto. Sa hapon naman, nagdidilig ako ng mga gulay sa aming maliit na bakuran. Tahimik at payapa yung aming baryo. Magkakakilala yung magkakapitbahay at syempre nagtutulungan. Ngunit hindi lingid sa akin yung mga bulong-bulungan noon. Dahil anak nga ako ng albularyo, ay iniisip ng marami na baka taglay ko rin yung kapangyarihan ng aking ama. Bayalan pang iniwasan akong lapitan. Takot na baka mabasa ko raw yung laman ng kanilang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, ay isa lang din po kong simpleng babae. O naman at merong itinuro si tatay bago ito pumanaw, kung paano gumamit ng halamang gamot, paano bumigkas ng ilang dasal at orasyon, at kung paano kilalanin yung mga palatandaan ng nilalang na hindi tao. Pero madalas ko po yung sinasantabi. Para po sa akin, yun ay bahagi lamang ng nakaraan, hindi ng aking kinabukasan. Nung dumating nga po noon sa buhay ko si Ruben, unang pagkakataon ko po siyang nakita ay sa palengke. Matangkad po ito, moreno at may tindig na agad nakakahuli ng atensyon. Bitbit niya yung isang bayong na puno ng gulay. At nang magtagpo nga yung aming mga mata ay ngumiti ito. Ngiting tila magaan pero may kung anong lamig na nakabaon sa kanyang mga titig. Mula po noon, naging madalas nga yung kanyang pagdaan sa aming bahay. May dala itong prutas, kung minsan naman ay gulay, at minsan pa ay tinapa o kakanin. Magalang naman po ito at tila walang masamang intensyon. Minsan pa nga ay tinutulungan niya akong mag-igib ng tubig o magbuhat ng mga kahoy. Isang gabi nga po noon, matapos niyang ihatid yung isang bayong ng mangga, ay bigla po itong nagsalita. Angela, wika nito na may kaba sa kanyang tinig. Nais kitang ligawan. Matagal na kitang tinitignan mula sa malayo. Kung papayag ka, nais kong makilala ka ng higit pa.
Sambit pa nga po nito. Sa unang tingin ay wala namang dahilan para tumanggi. Ngunit yung totoo, may laman na nga yung puso ko noon. Matagal ko nang iniibig itong si Tomas, isang binatang magsasaka mula sa kabilang baryo. Kaya't marahan kong sinabi kay Ruben, "Pasensya ka na, Ruben. May laman na yung puso ko eh. Hindi ko matatanggap yung panliligaw mo." Marahan ko namang wika. Kita ko kung paano biglang nagbago yung anyo ng kanyang mukha. Mula sa banayad na mga ngiti ay nagdilim yung kanyang mga mata. Hindi siya agad nakapagsalita. Ngunit bago siya umalis noon ay ramdam ko yung bigat ng kanyang titig. Parang may sumpang iniwan sa kanyang mga mata. Pangakong hindi ito titigil. Ilang araw matapos kong tanggihan itong si Ruben ay nagsimula na nga yung mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Tuwing hating gabi, may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa bubungan ng aming bahay. Hindi yun tunog ng maliit na ibon. Mabigat yon, mabagal, at tila galing sa isang nilalang na hindi talaga normal. Naroon din yung kaluskos sa may bakuran, parang yabag ng mabigat na hayop. Si Bantay, yung alaga namin, ay hindi mapakali. Lagi siyang tahol ng tahol. Nakatayo yung balahibo nito at nakatitig lang ito sa kawalan na parang meron siyang nakikita na hindi ko alam. Isang madaling araw ay nagising ako na parang may mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Nahihirapan akong huminga noon at nung dumilat ako, may nakita akong anino sa gilid ng higaan ko. Mahaba yung kuko nito, mapupula rin yung mata at nakatitig pa sa akin. Gusto ko na pong sumigaw noon ngunit walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Nang sindihan ko nga yung lampara ay bigla po itong naglaho. Hindi ko alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Naalala ko yung mga salitang binitawan ni tatay bago ito pumanaw. "Angela, kapag nakursunadahan ka ng aswang, hindi yan basta-bastang titigil. Tandaan mo, nasa dugo mo yung proteksyon. Huwag kang matakot. Gamitin mo yung iniwan ko sa'yo." Naririnig ko pa nga sa utak ko na bili ni tatay noon. Nanginginig ako noon. Noon ko lang naisip na baka hindi lamang kwento yung lahat ng itinuro nito. Isang gabi nga po noon ay meron akong 2 timba ng tubig mula sa poso. Sakto namang napadaan po itong si Ruben. Nagpresenta po itong tulungan ako. Inabot ko naman yung isa. Ngunit nang mahawakan ko yung kanyang kamay, ramdam ko yung kakaibang lamig. Hindi yung lamig ng hangin o tubig. Lamig yun na hindi normal. Parang kamay ng isang hindi ordinaryong tao. Pero wala naman pong nangyari pagkatapos nun. Kinabukasan, sinubukan ko nga po siyang sundan mula sa bintana noong makita ko ulit ito sa labas ng bahay. Mukhang hindi naman po nito ko napansin. Doon ko nga po nakita yung nakakapanindig balahibo na eksena. Nakayuko po ito sa likod ng bahay, nakapikit at tila nagdadasal. Madilim na rin po kasi noon, pero maya-maya pa, unti-unting umusbong mula sa kanyang likod ang animoy mga pakpak. Malalaki, maitim, at nakakapangilabot. Umungol po ito na parang hayop na gutom na gutom. Doon na nga ako nakasiguro na si Ruben, yung lalaking nanliligaw sa akin, ay isa palang aswang. Siyempre, nung makita ko pong nagpalit ito ng anyo ay hindi naman ako nagpabaya. Kinuha ko yung mga lumang gamit ng tatay ko. Merong bawang at asin. Nilagay ko yon sa bawat sulok ng bahay. Meron ding langis na may halong dahon ng lagundi, luya at niyog. Binulungan ko nga po yun ng dasal bago gamitin. Siyempre may mga dahon pa doon na hindi ko kilala. Meron din pong uling. Ginamit kong pangguhit ng krus sa mga pinto at bintana. Binasa ko rin po yung mga orasyon mula sa lumang aklat ni tatay. Isa nga sa mga pinakamatindi pa ulit-ulit kong inuusal noon. Naalala kong sinabi po yun ni tatay sa akin na para daw yung isang kalasag upang hindi makalapit yung mga nilalang ng dilim. Kaya pa ulit-ulit ko po yung inuusal noon. Hindi ko lang po alam kung gaano yun kaepektibo kung binibigkas yun ng isang kagaya ko na wala namang gaanong alam. Habang ginagawa ko po yung lahat, ay nanginginig yung kamay ko, pero pinipilit kong lakasan yung loob ko. Sabi nga ni tatay noon, ang tapang at pananalig yung tunay na sandata laban sa dilim.
Yung gabi nga po na ito yung hindi ko malilimutan. Bigla pong tumahimik noon yung buong baryo at lumalalim na rin po yung gabi noon. Hanggang sa bigla ko namang narinig yung pagaspas ng pakpak pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Ngunit ngayon, hindi na po ito sa bubungan. Nasa mismong bintana na po ito. Dahan-dahan kong tinabihan yung lampara at doon ko nga siya nakita. Si Ruben. Ngunit hindi na po ito tao. Mahaba yung kanyang mukha. Mapupula rin yung mata at nakalabas po yung matatalim na mga ngipin. Naroon po ito sa may bintana at animoy pilit na pumapasok. Angela! Garalgal po niyang tinig noon. Kung hindi ka magiging akin, wala kang mapapala sa iba. Sambit pa po nito. Hindi naman kalakasan pero dinig na dinig ko rin. Agaran kong kinuha yung bote ng langis noon at isinaboy ko sa kanyang mukha. Umalingaw-ngaw yung kanyang malakas na sigaw. Parang sinusunog yung kanyang balat. Ngunit hindi po ito umaatras. Pilit pa rin niyang binubunggo yung bintana noon na halos mabali na nga yung kahoy. Kinuha ko yung itak na iniwan ng tatay ko. Itinuto ko nga po ito sa kanya at buong lakas na sumigaw ng orasyon. Tapos sumigaw ako ng sumigaw. Tinataboy kita! Lumayas ka ditong nilalang ka! Sigaw ko pa nga po noon at paulit-ulit akong nagbasa ulit ng orasyon. Biglang umihip yung malakas na hangin noon sa loob ng bahay. Na parang mamamatay yung lampara. Napatras din po si Ruben at nasasaktan po ito at patuloy na humihiyaw. Ngunit bago po ito tuluyang makalipad palayo ay nagsalita ito. Hindi pa ito tapos, Angela. Babalikan kita. Wika pa po nito. Tapos ay mabilis pong lumayo na parang nasasaktan. Mukhang umiepekto naman po yung orasyon na binabasa ko mula sa mga gamit ng tatay ko. Siyempre, nakahinga naman po ako ng maluwag nang makita kong mabilis na po itong lumipad papalayo. Mukhang umiwas na nga po ito bago pa siya tuluyang maapektuhan ng mga orasyon. Kinabukasan, nabalitaan ko na lang pong wala na raw si Ruben sa baryo. May nagsabi nga sa akin noon na lumipat daw ito sa malayong lugar. Ang iba na may nagbulong na baka tuluyan na siyang itinaboy ng dasal at langis na ginamit ko. Pero ayon sa mga nakakita bago ito umalis ng maagang maaga, parang may mga sunog raw yung mukha nito at parang may iniinda raw na mga sugat at parang nanghihina rin. Yun daw yung pagkakita nila at agaran na raw itong umalis sa baryo na wala man lang pasabi sa kahit kanino. Kaya't nagkwento na nga po ako noon at ayon sa iba, mukhang epektibo raw talaga yung mga orasyon na binabasa ko mula sa mga gamit na iniwan ng tatay ko. Imposible raw na atras na lang ng ganon-ganon yung aswang kung hindi nga siya nahihirapan at nasasaktan. Talagang tumatalab daw yung mga dasal sa kanya, kaya ganoon na lang yung takot nito at agaran nga nitong nilisan yung baryo. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta o kung babalik pa nga ba ito. Habang ako naman ay nanatili pa ring mapagbantay. Kahit nakaligtas nga ako doon, alam ko po noon na hindi biro yung aking nakaharap. Napatunayan ko ring hindi katang isip yung mga aral ni tatay. At higit sa lahat, natutunan kong ang dugo ng isang albularyo ay hindi basta-bastang naglalaho. Mukhang kahit papano ay meron akong minana sa aking amang isang albularyo. Hanggang ngayon po, dala ko pa rin yung mga aral na yon. Pati rin yung tapang at pananalig na mas mabigat kaysa sa kahit na anong kampo ng kadiliman. Pagkatapos nga po ng mga nangyari, hindi ko na muling nakita itong si Ruben. Habang nagkatuluyan naman po kami ng mahal kong si Tomas. At ngayon po ay may sarili na rin kaming pamilya. Ako po ulit si Angela. At ito po yung kwento ko nung gabi kung kailan sinubok nga ako ng isang lalaking aswang nung magtangkang kunin yung aking kalayaan. Kung hindi dahil sa aking ama at sa mga kaalamang iniwan ito, baka ibang kwento na po yung sinasalaysay ko ngayon. O baka wala na nga ako dito upang ikuwento ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana'y nagustuhan po ninyo itong kwentong aking ibinahagi. Paalam sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Lex. At ibabahagi ko lang po sana itong kwento sa akin ng aking lolo Monching.
Nangyayari po ito noong mga panahong binata pa lamang siya at magsisimula na maging kilalang albularyo sa aming baryo at maging sa ibang mga lugar. Nagakapis po itong lolo ko. Ayon kay lolo, simula nang mamatay yung kanyang ama, siya na nga yung nagpatuloy ng naiwan itong gawain. Mula pagkabata ay mulat na nga yung mga mata ni lolo sa gawain ng kanyang ama bilang isang albularyo. Sa kadahilanang yun din, sa murang edad pa lamang ay marami na siyang natutunan sa kanyang ama na kalaunan nga ay nagamit naman ito. Bago mamatay yung kanyang ama ay siya na nga mismo yung humubog kay lolo para maging isang magaling na albularyo. Nuturuan niya ito sa mga lihim ng karunungan na siyang nakatulong din kay lolo upang maituring na isang magaling na manggagamot noong kapanahunan nito. Dahil na rin sa ganoong trabaho nilang mag-ama, marami nang naranasan noon si Lolo Monching. Sa mga iba't ibang elemento, meron silang mga natulungan ng mga sinapian ng mga elemento at higit sa lahat, mga taong muntikan ng mabiktima ng mga aswang, nahawaan man, o kung ano pang mga kaso na may kinalaman sa mga ganoon. Hindi naman takot sa mga ganong senaryo si lolo, gayong naniniwala siyang bilang isang albularyo ay dapat na matapang at walang kinatatakutan. Dahil kahit papano ay nakilala na rin si lolo sa kanilang baryo. Minsan ay hindi maiwasang may dumadayo din sa kanya na mula pa sa ibang mga lugar. Isa nga sa mga dumayo noon kay Lolo Monching ay yung mag-asawang yon. Malaki raw yung problema ng mag-asawang yon na nagpakilala kay lolo na sina Guido at Delia. Ayon pa kay Guido, dahil buntis nga yung kanyang asawang si Delia, hindi maiwasang paranasan daw sila ng mga aswang. Ilang pagkakataon na rin kasing nangyari yon sa kanila at ilang beses na rin daw na nanganib yung buhay ng kanyang mag-ina. Gawa raw nun ay humingi na nga sila ng tulong kay Lolo Monching para na rin magkaroon ng proteksyon yung kanyang asawa sa mga ganoong nilalang. Napag-alaman din ni Lolo na sa baryo pala nila Guido ay may nananalasa raw na isang aswang. Dahil nga raw doon ay takot na rin yung mga tao sa kanilang baryo. At pati siya ay nangangamba na rin kung sakali mang yung kanyang mag-ina yung puntiryahin ng aswang na yon. Naawa naman si Lolo Monching gayong kita nga yung takot at pangamba sa mukha ng mag-asawa. Nagpasya nga si Lolo na tulungan na lamang yung mga ito. Kaya't noon din, nagawa niya nga yung pangproteksyon na hinihingi ng mag-asawa. Nung matapos ay agaran niyang ibinigay yon kay Delia at pinagsabihan nito na ingatan yung bagay na kanyang ibinigay gayong mailalayo nga siya nun sa mga aswang. Naging kampante naman noon yung mag-asawa dahil sa ginawa ni Lolo Monching para kay Delia. Yun nga lang, makalipas naman yung halos 5 araw, ay bumalik daw yung mag-asawa sa kanya at nang hihingi ng paumanhin, gayong naiwala raw ni Delia yung ibinigay ni Lolo dito. Napailing na lamang noon si Lolo at wala na rin siyang nagawa kung hindi yung muling igawa yung babae ng ganon. Noon din ay nakiusap si Guido kay Lolo na kung maaari ay pumunta nga siya sa lugar nila Guido upang puksain yung naturang nilalang. Ayon pa sa lalaki, handang magbayad ng malaki yung mga tao sa kanilang baryo kapalit ng pagpapaalis ni Lolo sa aswang na naroroon. Napaisip naman daw noon yung lolo ko, gayong medyo matagal na rin nung huli siyang magkaroon ng kalaban na isang aswang. Dahil sa awa at pagnanais na makatulong ay pumayag naman daw si Lolo sa alok ni Guido. Ayon pa kay Lolo, balikan na lamang siya ni Guido upang sunduin sa bahay nito matapos yung 3 araw at nang makapunta nga ito sa kanilang baryo. Nakiusap rin si Lolo sa lalaki na pansamantalang mananatili ito sa kanilang bahay upang habang naroroon na siya ay meron siyang matirhan. Makalipas nga yung 3 araw noon ay bumalik nga si Guido sa bahay ni Lolo.
Nakahanda na nga noon yung lolo ko kaya't pagkarating ng lalaki, ilang sandali lang yung pahinga nito at saka umalis rin kaagad sila sa bahay ni lolo. Noong makarating si Lolo Monching sa probinsya ni Nagido, hindi naman siya nagkaproblema. Tulad nga ng napagkasunduan nilang dalawa, sa bahay ng mag-asawa na natili si lolo. Unang gabi ni lolo sa baryong yon ay nagmatsyag nga siya sa buong paligid. Nakabantay lang noon si lolo sa labas ng bahay, sa bahagi kung saan nga madilim at walang makakakita sa kanya. Itak raw yung hawak ni lolo noon at tahimik siyang nagmatsyag sa bahaging yon. Inabot pa nga ng halos 1 oras yung pagmamatsyag doon ni lolo nang bigla siyang makarinig ng magkakasunod na pagkaluskos sa hindi kalayuan. Isa po yung itak sa paboritong gamitin ni lolo. Lalo at ayaw nga nito na hayaang mabuhay pa yung mga nilalang na ganon. Naging alerto noon si lolo lalo na at bigla ring nag-init yung kanyang pakiramdam. Batid niya ng mga sandaling yon na may kakaiba na nga sa paligid at merong panganib. Kaya't minabuti niyang ituon yung buong atensyon nito sa pagmamatsyag. Tahimik noon si lolo habang palinga-linga sa paligid. Palakas naman ang palakas yung pagkaluskos na kanyang mga naririnig. Kaya't batid niya na palapit din ang palapit ang kung anumang nilalang na may gawa nun. Makalipas pa yung ilang sandali, hindi nagkamali si lolo sa kanyang hinala dahil mula sa kanyang pinagtataguan ay kitang-kita niya ang isang mabalahibong nilalang. Nagbabaga yung mga mata nun. Kabilugan pa po ng buwan ang gabing ito, kaya't alam ni lolo na agresibo yung mga aswang. Pinagmasdan lang ni lolo yung naturang nilalang. Hindi rin ganoon kalayo yung distansya nito sa kanya. At naaamoy rin ni Lolo Monching yung malansang samyo ng hangin dahil sa aswang na iyon. Napansin naman ni lolo na napapasingot din sa ere yung naturang nilalang na animoy may hinahanap ito. Walang ano-ano ay napaangil nga yung aswang at biglang napalingon sa gawi kung saan nagtatago si lolo. Marahil ay ramdam din ng nilalang na iyon ang kanyang presensya roon kaya't ganoon na lamang yung mabalasik niyang titig sa bahaging yon. Bagay na gusto rin namang mangyari ni lolo upang siya na nga mismo yung lumapit kay lolo. Inihanda na nga ni lolo yung kanyang sarili noon sa posibleng pag-atake ng nilalang na yon sa kanya. Napangiti na lang daw si lolo gayong tila nagdadalawang isip nga raw yung aswang na sumugod dito. Natatawa na nga lang si lolo dahil mukhang takot ito sa kanya. Gayong ramdam ng nilalang na yon na hindi pangkaraniwang tao yung kanyang kaharap. Pero kahit na ganon, hindi na lamang nagpakampante si lolo noon. At mahigpit rin na hinawakan yung kanyang armas. At humugot pa nga siya ng punyal kahit meron na siyang hawak na itak. Hindi na nga nagulat noon si Lolo Monching nung magsimulang kumilos yung nilalang. Mabilis raw yung galaw nito at sinugod si lolo sa kanyang kinaroroonan. Dahil napaghandaan naman siya ni lolo, nagawa niya ring sabayan yung naging pagsugod nun. Ganoon na lang yung pagngisi ng aswang dahil marahil hindi rin ito nagkamali na may nakaambang kalaban sa kanya. Nambuno nga yung dalawa at sa bawat pag-atake ng aswang ay nilalabanan din siya ng lolo ko. Hindi nagpatalo yung bawat isa sa kanila. Dahil ayaw ring matalo ni lolo sa aswang na yon, ginagawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ito. Napangisi na nga lang si lolo noon dahil mukhang nahulog na nga yung nilalang sa kanyang patibong. Lalo at lumapit nga ito mismo sa kanya. Ayon pa kay lolo, nagawa raw niya itong sugatan gamit yung kanyang punyal na gawa pa sa tanso. At pagkatapos daw nun, hindi na nga siya nagdalawang isip na bumigkas ng orasyon. Dahil doon, natigilan daw yung aswang at tila na natili lang na nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Na parang naistatwa raw ito at hindi niya magalaw yung kanyang katawan.
Maya-maya pa ay nanghihina raw ito bigla. Bakas daw sa mukha ng nilalang na galit ito sa ginawa sa kanya ni Lolo Monching. Pero napangisi na lang nga noon yung lolo ko dahil animoy nakita na raw niya ng takot sa mukha ng aswang na yon. Lalo pat sa bawat pagbigkas nga nito ng orasyon ay naapektuhan na nga yung nilalang. Nung mangyari na nga yun na parang nanghina na yung aswang na yon, inihanda muli ni Lolo yung kanyang punyal at nang makalapit siya sa aswang ay walang pag-alinlangan niyang itinarak yun sa may bandang tiyan ng nilalang. Napahiyaw na lang daw noon yung nilalang na noon ay nanghihina na dahil wala na rin naman siyang magagawa. 3 ulit daw na ginawa ni Lolo na saksakin yung aswang na yon bago nga niya gawin yung sumunod niyang balak sa aswang. Nagwika pa si Lolo Monching noon. Ayon kay Lolo, sinabi niya sa nilalang na hindi niya akalaing sa unang gabi pa lang niya ron ay magkakalaban na nga sila ng naturang aswang na iyon. Inasahan raw niya kasi na baka hindi niya agad ito makaharap sa kanyang unang gabi. Napatawa na lang noon si Lolo nang sabihin pa niya sa nilalang na marahil ay tadhana na rin yung nagtagpo sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Lolo, yung kapalaran na rin daw yung humatol sa nilalang ng gabing yon dahil yun na yung kanyang magiging kamatayan. Galit na galit daw yung nilalang noon at nagbabaga pa rin yung mga mata. Pero hindi takot si Lolo gayong nagawa na nga niyang ipako yon. At hindi na nga makagalaw yung nilalang hanggang sa unti-unti na raw itong nalagutan ng hininga. Habang unti-unti nga raw itong nalalagutan, hindi pa inasahan ni Lolo na magwiwika pa raw yung nilalang. Nagmakaawa pa raw ito kay Lolo na wag siyang tuluyan. Gayong lilisanin na lamang niya yung baryo at hindi na nga siya babalik pa ron. Napatingin na lamang si Lolo sa nilalang dahil nga hindi niya akalaing magmamakaawa pa ito sa kanya. Kung ano-ano pa raw yung mga kondisyong sinabi nito kay Lolo upang mabuhay lang siya. Ang sabi pa raw ng nilalang na yon ay pwedeng gawin ni Lolo sa kanya ang kahit na ano, wag lamang yung patayin siya ng gabing yon. Kaya pa raw niyang paghilumin yung sugat kung bibigyan siya ng pagkakataon ni Lolo. Talagang labis raw itong nagmamakaawa kaya't medyo napaisip rin daw si Lolo. Pero syempre buo na rin yung kanyang pasya. At syempre hindi nagbago yung kanyang pasya sa kabila ng lahat ng yon. At ilang sandali pa ay napatawa na lang daw si Lolo ng bahagya at napailing. Dahil parang umasa pa yung aswang na yon na bubuhayin pa niya ito. Maya-maya pa itinarak na nga niya sa dibdib ng aswang na yon ang kanyang punyal. Napahiyaw lang daw yung aswang noon at napatingin kay Lolo Monching. At pagkatapos nun ay tuluyan na nga itong namatay. Talagang tinuluyan po ni Lolo yung nilalang na yon upang hindi na makapanalasa sa iba pang mga lugar. Wala siyang tiwalang tutuparin ito ang kanyang mga pangako kung sakali mang buhayin siya ni Lolo. Isa pa ay nagpunta nga si Lolo sa lugar na yon upang tuluyang puksain yung nilalang. Hindi para paalisin lang, gaya ng sinabi ni Guido, kundi talagang patayin. Yun naman daw yung nararapat sa nilalang na yon. Ayon pa kay Lolo, hindi raw dapat binibigyan ng pagkakataon yung mga ganong uri ng aswang na alam niya nung una pa lang niyang nakita na may mga nabiktima ng inosenteng buhay. Nagpatulong pa nga raw si Lolo noon kay Guido upang ilibing yung bangkay ng nilalang na yon. Katunayan ay dinasalan pa raw niya ito. Nasa wakas ay nakalaya na nga siya sa pagkaaswang nito dahil sa ginawang pagpatay sa kanya ni Lolo. Tinupad rin ni Lolo yung kanyang isinumpa sa mag-asawang Guido at Delia. Napupuksay niya yung aswang sa kanilang lugar. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Itago po ninyo ako sa pangalang Joshua, taga-Aklan, at magbabahagi ako sa inyo ng kwentong ito, ng kwento ng aking tatay Pidong sa akin. Nangyayari daw po ito noong mga panahong ipinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina,
Nang mga panahong yun daw ay nasa 4 na buwan pa lamang yung pagdadalang tao ng nanay ko. May kalibliban pa noon yung aming baryo, kaya tahimik yung buhay gayong malayo nga sa gulo sa mga kabayanan. Kakaunti man yung mga bahay, ngunit magkakalapit naman at magkakakilala yung mga tao sa aming baryo. Nataon naman noon na nakatirik yung mga kabahayan sa isang bahagi lang ng lugar, kaya't malapit lang sa isa't isa at hindi pahirapan ang makahingi ng tulong kung sakaling may mga pangyayaring hindi nga nila kontrolado. Ayon pa kay tatay, nagsimula na raw na magkagulo sa aming baryo noong dumating nga yung 2 dayo. 2 babaeng matatanda na sawari daw nila ay magkapatid. Ang bahay nila ay malayo sa mga kabahayan sa aming baryo, dahil kung tutuusin, malapit na raw sila sa masukal na bahagi ng gubat. Walang nakakakilala sa 2 matanda at wala rin silang kamag-anak noon sa aming baryo. Pero kahit na ganon, wala namang karapatan yung mga tao na ipagdamot yung mga lupa, gayong hindi naman nila ito pagmamay-ari. Kumbaga ng mga panahon yun daw kasi, malaya pa raw yung mga tao na magpatayo ng bahay sa mga lupaing nais nilang pagtayuan, dahil wala pa naman daw na sumisita. Dahil nga roon, wala na rin silang nagawa nung tumira nga sa aming baryo yung magkapatid. Nung unang mga buwan naman daw kasi ng pananatili nila sa aming baryo, wala namang kakaibang mga pangyayaring naganap. Kahit dayo raw yung mga ito, hindi naman sila pinag-isipan ng masama ng mga tao sa baryo. Yun nga lang, sadyang mailap lang yung mga ito sa mga tao. Dahil na rin mas pinili nga nila na magtirik ng bahay malayo sa mga kabahayan. Nagsimula raw na magkaroon noon ng kakaibang pangyayari sa baryo namin nang minsang may matagpuang mga alagang hayop. Nawakwak na yung tiyan at wala nang lamang loob. Dahil nga sa pangyayaring yon, nabuo nga yung mga usapan na yung magkapatid na matanda yung may gawa nun dahil may lahing aswang yung mga ito. Maiintindihan mo rin naman yung mga tao sa baryo namin noon. Gayong noong wala nga raw yung 2 ay wala namang gaanong pangyayaring nagaganap na talagang kakaiba. Pero sa pagdating ng mga ito ay nagkaroon ng mga kababalaghan sa aming baryo. Kumalat kaagad sa mga kabaryohan yung tungkol sa 2 matandang babaeng yon. Gawa nun, kinatakutan nga sila ng mga tao, lalo nga ng mga buntis at mga bata. Nag-iingat din yung mga taong may alagang mga hayop at may mga asawang buntis dahil nga baka mabiktima nga raw sila ng mga aswang. Maging yung aking mga magulang noon ay nabahala na rin, lalo na at buntis nga yung ina ko. Gawa ng mga bali-balita tungkol sa 2 matanda, naglalagay ng mga pangontra sa aswang yung aking mga magulang sa loob at labas ng bahay. Naghahanda rin yung aking ama ng mga armas na maaari niyang magamit kung sakaling meron ngang aswang. Naging maingat yung aking mga magulang noon, at kalaunan nga hindi nga sila nagkamaling paranasan din sila ng nilalang na iyon. Dahil isang gabi raw noon, nalimpungatan na lamang yung tatay ko nung yugyugin siya ni nanay at gisingin. Nainis pa nga raw ito, gayong pagod na nga siya dahil ilang araw din siyang nagpupuyat para magbantay sa kanilang paligid. Nang mga panahong yun daw, ay magkakasunod daw yung pangbibiktima ng aswang, kaya't kailangan nilang maging mapagmatsyag sa kanilang paligid. Hindi na nga nagawa pang tanungin noon ng tatay ko yung nanay ko kung bakit nga siya nito ginising. Nagkatitigan na lamang silang dalawa nang magkaroon ng mga pagyabag sa kanilang bubungan. Pansin din daw ni tatay na tila pinagpapawisan noon yung nanay ko at napapahawak sa kanyang tiyan. Sinabi naman ng aking ina na masakit nga raw yung kanyang tiyan hanggang likuran, kaya't ganoon na lamang yung kanyang pagpapawis, lalo at parang hindi raw normal yung kanyang nararamdaman. Sumasakit naman syempre, pero nung gabing yon ay hindi daw talaga normal. Muli naman silang nakarinig ng mga pagyabag sa kanilang bubungan, kaya't napamura na nga yung aking ama.
Galit itong nagwika na kung hindi pa raw aalis yung kung sino mang nasa bubungan, ay lalabas na siya at haharapin ito. Tila nanunukso naman daw yung kung anong nilalang na nasa bubungan. Dahil pabalik-balik pa raw yon na parang naglalakad at kitang-kita nga raw ng mga magulang ko ang paglubog ng bubong sa mga pagyabag na ginawa ng nilalang na yon. Naghalo nga yung inis at galit ng tatay ko noon at kinuha nga niya yung kanyang itak at saka ito lumabas ng bahay. Saktong paglabas ng tatay ko, nang magsilabasan din daw yung iba naming kapitbahay. Mas lumakas pa nga noon yung loob ng tatay ko dahil alam niyang meron siyang makakasama kung sakaling atake nga yung aswang na yon. Nagsigawan na lamang yung mga tao noon habang may tinuturo sa bubungan ng aming bahay. Walang ano-ano. Nagsitakbuhan daw yung mga ito patungo sa likod ng bahay. Matapos nga raw nilang makitang tumalon sa bahaging yon yung malahayop na nilalang na nakita nilang nasa itaas ng bubungan. Hindi naman iniwan ni tatay yung nanay ko noon. Gayong sinabihan din siya ng aming mga kapitbahay na sila na nga yung bahalang humabol sa nilalang. Ganoon na lang din yung pasasalamat ng aking ama noon dahil may mga kapitbahay kaming handang tumulong sa kanila. Makalipas nga raw yung mga kalahating oras ay bumalik na rin sa aming bahay yung mga kapitbahay namin. Ibinalita daw nila kay tatay na hindi man nila nahuli yung naturang aswang, pero sigurado daw sila sa kanilang nakikita na umuwi raw ito sa kubo ng dalawang matanda. Napamura naman noon yung tatay ko at sinabi sa kanyang sarili na kapag naulit pa yung ganong pangyayari ay hindi na nga siya magdadalawang isip na subukang patayin yung aswang na yon kung magkaroon man siya ng pagkakataon. Maging yung mga kapitbahay namin noon ay ganoon din yung iniisip. Ayon pang araw sa mga ito, kung ayaw umalis ng mga aswang na yon sa aming baryo, mabuti pang patayin na lamang nila yung mga ito. At nang bumalik na yung katiwasayan sa aming lugar. Dahil nga sa nangyaring yon, mas naging maingat pa nga si tatay. Doble pagbabantay daw ito noon dahil naging pabalik-balik pa raw yung aswang sa bahay. Tuwing nagkakaroon nga ay tinutulungan siya ng aming mga kapitbahay. Hindi man nila mahuli-huli yung nilalang, pero dahil kilala na nga nila ito, alam na rin nila kung saan ito pupunta kung sakaling ang meron itong mabiktima sa kanila. Ipinangako naman noon ni tatay sa kanyang sarili na kapag nagkaroon siya ng pagkakataon na masugatan at mapatay yung mga aswang na yon, gagawin niya alang-alang sa kaligtasan namin ni nanay. Sa paglipas nga ng mga araw, mas naging maugong pa yung mga balita tungkol sa mga nabibiktima ng aswang. Maraming mga nawawalang mga hayop. Umabot na rin kasi sa ibang mga baryo. Kaya't binalot na nga ng takot ang mga tao sa aming baryo at maging sa mga karatig baryo. Lahat naman noon ay ginagawa ng aking ama upang maprotektahan lamang yung aking ina. Hindi pa man sila nagkakaroon ng malubhang karanasan sa aswang. Ngunit maigi ng araw na pinaghahandaan yung mga ganoong bagay. Hanggang isang gabi nga noon, dahil inaasahan nga ng aking mga magulang yung ganong bagay, napaghandaan nga ng aking ama kung anumang mangyari ng gabing yon. Pagkarinig pa lang daw niya ng mahihinang paghuni ng tiktik sa paligid at walang tigil na mga pagyabag sa labas ng bahay, alam na nga ni tatay na merong aswang ng mga sandaling yon. Pinagsabihan na lamang niya yung nanay ko na ingatan yung kanyang sarili at ito na nga yung bahala sa nilalang. Hindi na muna lumabas ng bahay namin noon si tatay at nagmatsyag lang daw muna ito sa paligid. Hanggang makalipas daw yung mga ilan pang sandali, nagkaroon nga ng pagkaluskos sa bubungan ng aming bahay. Batid ni tatay na nasa itaas yung aswang na yon, kaya't kinuha raw niya ang kanyang itak. Pinahiran nga niya yun ng bawang at saka lumabas ng aming bahay upang harapin yung aswang.
Nung nasa labas ng araw ito, hindi nga nagkamali yung tatay ko gayong nasa bubungan nga raw ng aming bahay yung aswang. Hinamon pa nga niya ito at pinagmumura. Pero tanging pagngisi lang daw yung nagawa ng nilalang sa kanya. Tila iniinis pa raw nito at ginagalit yung tatay ko. Kaya't mas hinamon nga rin niya yon. Binibigkas ba nga ng aking ama yung pangalan ng magkapatid na matanda. At tila nagalit daw yon nung marinig daw niya yung sinabi ng tatay ko. Sinigawan naman siya ni tatay na kilala niya ito. At paulit-ulit nga niyang binibigkas yung pangalan ng aswang na noon ay nasaan yung malaking aso. Umalulong daw yon na parang nagtatawag sa kanyang kasama. May katagalan yung naging pag-alulong nito. Kaya't nagising nga yung aming mga kapitbahay. Nagsilabasan din daw yung mga ito sa kanilang mga bahay. At sinamahan nga si tatay upang harapin yung nilalang. Pero sa halip na matakot o mabahala yung nilalang, dahil marami na nga yung mga nakaalam, napapangisi pa raw ito at animoy hindi man lang natinag. Ganun nga yung sitwasyon nang makarinig daw sila ng mabilis na mga pagyabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Alam ng aking ama na posibleng kapatid nga yun ng aswang. Sinabihan din niya yung kanyang mga kasama na ihanda yung kanilang mga sarili. Habang papalapit ng papalapit yung mga pagyabag, pinagpapawisan naman ng malapot yung tatay ko. Hindi nga siya natatakot para sa kanyang sarili, kung hindi para sa amin ng nanay ko. Naghihintay daw sila noon na yung mga aswang nga yung unang umatake. At hindi nga raw sila nagkamali ng sabay na umatake yung mga ito. Mabuti na nga lang. At marami sila. Kaya't kahit papano ay may laban din daw sila sa dalawang dambuhalang hayop na yon. Nagtulungan na lamang daw sina tatay at yung mga kapitbahay namin noon. Sa tuwing may nalalagay sa peligro sa kanilang mga kasamaan, kaagad daw nila yung tinutulungan. Naging mahirap daw yung kanilang engkwentro doon sa dalawang malalaking aso. Dahil bukod sa maliksi nga yung mga ito, ay mabangis din daw na talagang alam mong delikado. Subalit kahit na ganoon, ay hindi pa rin tumigil sina tatay. Ayaw na raw nilang maging duwag, gayong iisipin nga ng mga nilalang na takot sila sa mga ito. Nakipagbuno sa dalawang aswang yung aking ama kasama yung mga kapitbahay namin. Hanggang nagkaroon naman ng pagkakataon noon, yung grupo nila tatay na masugatan nga yung isa sa mga aswang na yon. Nataga daw kasi ng aking ama gamit yung kanyang hawak na itak yung isa sa kanila. Kaya't hindi na rin nagdalawang isip yung mga kasamahan nito. Naundayan rin ng taga yung nilalang na yon. Nagalit naman yung isa pang nilalang. Kaya't malakas daw yung ginawa nitong pag-atake kina tatay. Natumbang araw yung tatay ko noon dahil sa ginawang pagsugod ng malaking aso sa kanila. Ganon din yung iba pa niyang mga kasamahan. Ginamit naman ng mga aswang na yon ang pagkakataon para makatakas raw sila. Hinakay nga ng isang malaking aso yung kanyang kasama at mabilis raw silang tumakbo palayo. Dahil hindi na rin nila mahabol yon, hinayaan na lang nilang makatakas yung mga nilalang na yon. Sinabi na lang ni tatay na hindi rin naman yon mabubuhay. Lalo na at kinabukasan ay pupuntahan daw niya yung bahay ng dalawang matanda. Naalala raw ni tatay yung sabi noon ng kanyang ama na kapag labis raw umalubang na sugatan yung isang aswang, puntahan daw dapat ito sa kanyang bahay upang masigurado yung kamatayan nito. Sa pamamagitan daw nun, hindi nagagaling yung aswang at tuluyan raw itong mamamatay dahil sa lubha ng kanyang sugat. Ganoon daw yung isang pamamaraan upang siguraduhin yung kamatayan ng isang aswang kung hindi man ito mapaslang habang nasa labanan. Hindi naman sila nakampante noon at nagbantay nga sila sa paligid. Naisip daw kasi nila na baka bumalik pa yung isa sa mga aswang. Pero hanggang mag-umaga ay wala na mga aswang na bumalik pa. At nung umaga na nga,
Nagpunta raw talaga yung tatay ko sa bahay ng dalawang matandang babaeng yon. At nang naroroon na nga ito, sigaw raw siya ng sigaw sa may labas ng kubo ng dalawang matanda. Ngunit tila wala raw tao roon. At dahil doon, inihanda nga ni tatay yung kanyang dalang itak. Tsaka pinasok raw niya yung naturang kubo. Hindi pa man siya nakakapasok, amoy na nga niya yung malansang samyo ng hangin doon. Nung makapasok naman daw ito, napakatahimik raw doon na animoy walang katao-tao. Nilibot pa nga niya yung buong bahay habang napapatakip ng kanyang ilong dahil sa sobrang lansa ng samyo ng hangin doon. Kahit naman nilibot nga ni tatay yung buong bahay, hindi na nga niya nakita pa yung dalawang matanda. Dahil doon ay umuwi na lang nga ito at ibinalita na umalis na malamang yung dalawang matandang dayo sa aming baryo. Gayong wala na nga ang mga ito sa kanilang bahay. Kahit papano naman noon, ay naibsan rin yung pagkabahalang aking nararamdaman. Simula nga noon hanggang lumaon, ay nawala na rin yung mga balita tungkol sa aswang sa aming baryo. Dahil doon ay nawala rin yung takot ng mga tao at tila bumalik naman yung dating katiwasayan ng lugar. Hindi na rin po kami nakaranas ulit ng mga ganong pangyayari. At dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin po ninyo akong Camille. Tuwing bakasyon at walang pasok, umuuwi ako sa pamilya ng tatay ko, doon sa parte ng Iloilo, na halos malapit na rin sa boundary ng Capiz at Iloilo. Dahil nakatira po kami sa syudad po mismo ng Iloilo. Pero yung pamilya po ng tatay ko ay sa medyo liblib na parte ng Iloilo, kung saan po ako nagbabakasyon kapag walang pasok tulad po ng buwan ng Abril at Mayo. Madalas pong kasama ko po yung mga magulang ko, pero may mga pagkakataon na ako lang mag-isa yung umuwi muna doon para mag-alaga kay lola na noon ay mahina na ang katawan. Malapit naman kasi ako sa mga lola at lolo ko sa parehong side, kaya okay lang sa akin na umuwi muna ako doon. Taong 1995 po noon. Kakagraduate ko lang ng high school nung umuwi po ako doon kila Lola Maring, yung nanay po ng tatay ko. Sanay naman po ako sa lugar dahil umuwi-uwi nga rin po ako doon. Yung mga tao doon sa baryo, kilala na rin ako na apo ng Lola Maring. At may mga kaibigan naman din ako doon. Sa parte po na iyon ng baryo, kung saan nakatira sila Lola, marami pong mga taniman ng tubo. Iisa lang po ang kanilang kapitbahay. Ang bahay po ng isang babaeng matanda na mas matanda pa nga po kay Lola Maring. Tawagin po natin siya na Lola Ana. At yung iba naman pong mga bahay ay malayo-layo na po doon. Si Lola Maring po ay merong alagang aso na pangalanan po nating Tibo. Ako na rin po yung nag-aalaga po sa kanya. Isang umaga, sinabihan ako ni Lola na maglakad-lakad daw muna kami ng aso niyang si Tibo. Para makatikim naman daw ng sikat ng araw yung aso at makapaglakad-lakad na rin. Yun nga po yung ginawa ko. Ngunit sa pagbalik namin ng alagang aso ni Lola, napansin ko na nagmamadaling lumabas ng bahay na merong bitbit na mga bag, yung katulong nila Lola Ana. Nagmamadali talaga ito na hindi ko alam kung bakit. Dahil nandoon na rin ako, sinubukan kong tanungin ito ng mabilisan. Ate, aalis na po ba kayo? Nagmamadali po kayo ah. Tanong ko pa. At tumango lamang ito at dali-dali nang umalis. Tumigil muna ako doon banda sa may kalsada habang naglalaro-laro pa yung aso. Nung merong dumaang tricycle, ay agad na sumakay doon yung katulong nila Lola Ana. Doon ako napatingin sa bahay ng matanda at nakita kong nakadungaw ito sa bintana at nakatingin doon sa kanilang katulong. Nung nakalayo na yung tricycle,
Naibaling nito ang kanyang tingin sa kung saan ako naroroon. Tinignan lang nito ako. Walang reaksyon sa kanyang mukha. Kaya napayuko na lang ako at nagkunwaring ipapasok na yung aso sa loob ng bakuran namin. Yung bahay nila Lola Ana ay 2 palapag. Gawa nga lang sa tabla pero nung panahon po na iyon, maganda talagang tignan ang mga ganong bahay. Andun si Lola Ana sa bintana sa may 2 palapag nung nakita ko ito. Dahil kahit mas matanda ito kay Lola, malakas pa ang pangangatawan nito. Hindi tulad ni Lola na halos nakahiga na lang madalas at hirap na sa paglalakad. May anak si Lola Ana kaso lalaki kaya may sarili ring mga ginagawa sa buhay. Dahilan para kumuha sila ng katulong. Napaka-irresponsable kasi ng kanyang anak. Na meron na rin niyang 2 anak na noon ay maliliit pa pero balita ko ay iniwan daw ng kanyang asawa dahil lasenggo daw po ito. Pati yung anak nila ay iniwan din ng asawa nito kaya walang magawa si Lola Ana kundi doon na rin patirahin ang kanyang mga apo. Pinalitan po yung katulong na umalis ng kaibigan ng tita ko na itago na lang po natin sa pangalang Arlene. Ngunit mga 5 araw lang yata ito doon at agad rin na umalis. Nung nagtanong sa kanya ang tita ko, ang sabi lang nito ay hindi daw sila magkasundo ng matanda. Kaya wala na raw dahilan para hindi ito umalis. Ayon kay tita, parang may hindi daw sinasabi sa kanya si Arlene. Pero hindi na siya nangulit pa. Itong tita ko pong sinasabi sa inyo ay kapatid ng tatay ko. Kami lang pong 3 ang magkasama sa bahay ng lola ko dahil patay na rin po si lolo noon. Nung wala pa ring makitang kapalit si Lola Ana na mamasukan niyang katulong, inalok po nito si tita kung baka pwede daw po na siya na lang ang mamasukan. At doon na nga po nagsimula yung lahat. Pumayag nga yung tita ko, lalo at magkatabi lang din yung bahay. Dahil kailangan talaga nila Lola Ana ng katulong at wala rin namang ginagawa si tita. Naawa rin si tita sa matanda, lalo at nandoon ang mga apo nito at kailangang merong laging nagluluto sa kanila. Pumasok nga po bilang katulong doon yung tita ko. Lumipas ang ilang araw at wala namang problema. Masaya pa nga po kami noon dahil kahit papaano ay merong trabaho yung tita ko. Pero mga 1 linggo lang po siguro yung nakaraan. Bandang 7:00 po ng gabi ay umuwi po si tita. Siyempre magkatabi lang din yung bahay eh. Sa kanyang pag-uwi ay meron po itong hawak-hawak na papel. Nung binasa po nito yung nakasulat ay medyo nagulat nga po kami. Yung sabi po kasi doon ay ganito: kung sino mang pumalit sa akin bilang katulong, ngayon din umalis ka na. Yung amo mo, isang aswang. Ganun po yung nakasulat na tinagalog ko na po lahat. Ang mas nakakatakot pa po doon ay kilala daw ni tita ang sulat kamay. Walang iba kundi sa kanyang kaibigan na si Arlene. Kaya alam niyang dapat pag-isipan niya talaga ang mga nakasulat doon. Tinanong po namin noon si Lola kung ano ba sa kanyang tingin. At ang sabi po nito, nung mga nakaraang buwan lang daw, nagsimula raw siyang makarinig ng mga kakaiba sa kabilang bahay. Nangyayari daw po yun tuwing gabi. Parang meron daw na tumatalon minsan mula sa bintana. At nakakarinig rin daw si Lola ng mga pag-angil pero akala daw kasi nito ay guni-guni lamang niya. Yung kwarto po kasi ng lola ko yung pinakamalapit sa kwarto ni Lola Ana sa kabilang bahay. Ang sabi po ng tita ko noon ay makikiramdam na lang daw muna siya. Mga bandang 5:00 po ng hapon nung sumunod po na araw, biglang dumating si Arlene. Pinatawag po nito agad sa kabilang bahay yung tita ko. Dahil nabalitaan na pala ni Arlene na yung tita ko pa talaga yung pumalit nga sa kanya. Nung nandoon na yung tita ko, agad po siyang kinausap ni Arlene.
Sinabi nito ang dahilan kung bakit ito umalis. At malamang, yung nauna daw sa kanyang katulong ay nalaman din ng lihim kaya nga umalis ito. Ang sabi ni Arlene, isang araw daw inutusan daw siya ni Lola Ana na bumili ng lamang loob doon sa may slaughterhouse. Sabihin lang daw na siya yung nagpapabili at sanay naman daw sila doon. Paborito daw kasi ni Lola Ana yon at palagi daw siyang bumibili doon. Siyempre, ginawa nga po ni Arlene yung pinag-uutos sa kanya at pinuntahan nga niya para bumili. Hapon na daw yon pero may kumakatay pa naman ng baboy sa kanyang pagdating na mukhang i-deliver daw sa palengke o kung saan pang nangangailangan ng karne. Binayaran na nga daw po niya at iniabot daw sa kanya yung supot na meron ngang lamang loob ng baboy. Sabay umuwi na nga po ito at iniwan niya lang muna sa planggana ang mga yon at tinakpan. Buong akala niya yun ang uulamin nila sa hapunan. Ayon kay Arlene, mga bandang alas 8 daw hanggang alas 9 kung maghapunan yung matanda. Medyo alanganing oras na po yun, lalo noong araw na maagang naghahapunan ng mga tao. Yung mga apo naman daw niya ay kumain na at yung natirang ulam nung tanghali yung kanilang inulam. Mga bandang alas 6 daw po ng gabi, pumunta na si Arlene sa kwarto ng matanda para tanungin kung anong luto ang gagawin doon sa lamang loob ng baboy. Sa pagmamadali ay nakalimutan daw niyang kumatok at agad niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng matanda. At doon na po nito naabutan si Lola Ana na nakaupo raw sa sahig habang nasa harap nito yung plangganang may lamang loob ng baboy. At walang habas raw niya itong nilalantakan. Ganon na ganon yung naabutan ni Arlene. Pagtingala ng matanda mula sa kanyang pagkakayoko, tumambad kay Arlene ang bunganga nitong punong-puno ng dugo. Lalo at hindi pa nahuhugasan yung mga lamang loob. Hindi na raw nakagalaw agad si Arlene. At nakita niyang ibang-iba daw talaga ang itsura ng matanda. Nung nagtanong daw ito kung bakit siya pumasok ng kwarto, nanlilisik daw yung mata ng matanda na kulang na lang. Imbis yung lamang loob sa planggana, ay parang siya raw yung gustong kainin nito. Napaatras si Arlene sabay sinara ang pinto at tumakbo sa kanyang kwarto. Ilang sandali daw ay pinuntahan siya ng matanda. Mahinahong kinatok at kinausap. Ang sabi ay ipagpalagay na lang daw nila na wala siyang nakita para walang problema. Tumango lang daw si Arlene noon at nagsabi na hindi siya magsasalita basta't hayaan lang siyang umalis sa pagiging katulong. Bagay na pinayagan naman daw ni Lola Ana. Bago umalis ay nag-iwan siya ng sulat na yun nga po yung nakita ng tita ko. Inabot sila ng gabi sa kanilang pag-uusap pero ayon kay tita, nagawa na rin naman niya ang kanyang mga gawain at nakapagluto na rin ng ulam para sa hapunan. Madilim na po nung lumabas sila dahil uuwi na nga po si Arlene. Hanggang doon ay kinukumbinsi nito yung tita ko na umalis na nga po agad. Pero ang sabi ni tita ay bubuelo daw muna siya para mas maayos ang kanyang pag-alis. Paglabas nila, nandoon si Lola Ana nakatingin sa bintana sa kabilang bahay. Masama po yung tingin nito sa aming tatlo. Pero nagkunwari na lang kami na wala kaming pinag-uusapan kung ano. At umalis na nga po si Arlene. Pagpasok daw ni tita doon sa kabilang bahay para ipaghain na sila ng hapunan, yung anak lang daw ni Lola Ana at ang mga apo nito yung bumaba. Pinuntahan ni tita sa kwarto yung matanda at wala ito doon. Kinabahan agad yung tita ko noon, lalo at hindi nila mahanap ang matanda. Sinabihan niya agad ang anak ni Lola Ana na baka alam niya
kung saan nagpunta yung matanda. Napagtanto na po kasi ni tita na malayo-layo pa ang lalakarin ni Arlene at baka sinundan siya ng matandang aswang. Mabuti na lang po at naniwala naman kay tita ang anak na lalaki ni Lola Ana at sumakay sila sa motor para habulin si Arlene. At hindi nila akalain na tama nga yung kutob ni tita dahil doon sa daan na puro tubuhan sa gilid. Medyo malayo-layo na sa bahay nila Lola. Narinig nilang sumisigaw si Arlene. Kaya agad nilang binilisan. At naabutan daw nila mismo na dinudumog na nga ng isang matanda si Arlene. Mabilis silang bumaba sa motor. At nung tignan daw po nila yon, Sir Dan, si Lola Ana daw talaga na nakasuot pa nga po ng duster pero medyo kakaiba raw ang itsura. Napakalakas rin daw nito. At dinudumog nito si Arlene na pilit namang nanlalaban. Agad raw na hinila ng kanyang anak si Lola Ana. Pero kinailangan pang tumulong ng tita ko para makawala sa kanya si Arlene. Ang hindi alam ni tita, nagsukbit pala ng baril sa kanyang tagiliran ang anak ni Lola Ana. At nung ayaw pa rin daw tumigil ng matanda at naglalaway na raw, pinaputok daw ng kanyang anak yung baril na itinutok lang nga niya sa may tubuhan. Isang putok lang at parang bumalik daw sa katinoan ng matanda. "Ako to, ma. Ano ba? Ganyan ka pala?" Sigaw daw ng anak nito at halos hindi daw malaman ni Lola Ana ang kanyang sasabihin. Na parang natauhan na ito at pilit niyang inaayos ang kanyang buhok at ang kanyang sarili. Sa punto daw na iyon, nagbalik na ang kanyang normal na itsura. "Ngayon alam mo na, yang nanay mo ay isang aswang." Sigaw daw noon ni Arlene sa anak ni Lola Ana. Pero pilit daw naging kalmado ang anak ni Lola Ana at sinabing wag daw sanang sabihin sa iba nila tita ang kanilang nakita. At siya na raw ang bahala sa kanyang nanay. Kinabukasan, agad raw na umalis si Lola Ana at ang kanyang anak. At ang sabi ng kanyang anak, ihahati daw niya sa pier ang kanyang nanay dahil uuwi daw ito sa probinsya ng kanyang tito, sa Masbate. Meron daw silang kamag-anak na albularyo doon. At kung hindi man daw magamot ang kanyang nanay, kahit papaano daw, masisiguro nila doon na hindi ito mangbibiktima ng tao. Yun po yung nangyari noon, Sir Dan. Pero mga ilang buwan lang po, nabalitaan nila tita mula sa anak ni Lola Ana na namatay na nga daw po ito. Sinubukan daw na gamutin talaga eh. Pinilit daw na gamutin. Dahil yun nga po yung gusto ni Lola Ana pero bumigay daw yung katawan. Humingi pa rin ng tawad noon ang anak ni Lola Ana sa amin. Sa lahat nga po ng mga nangyari. Siguro mas mabuti na rin po yon sa matanda kaysa magdusa pa po ito sa kanyang pag-aswang. Hanggang dito na lang din po ito. Salamat po. Melvin nga po pala ng Catanduanes. Medyo may katandaan na rin po. At ang handog kong kwento sa inyo ay nangyari pa noong 1991. Nasa lagpas 20 taong gulang na po ako ng mga panahong yon. Nag-resign po noon ang tatay ko sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Medyo matagal din po siya doon. Kaya malaki-laki rin ang nakuha niya nung umalis ito. Medyo matanda na rin kasi ito. Kaya nagdesisyon ng tatay ko na tumigil na doon. Dahil po doon ay ginamit naming pangbili ng lupa yung perang kanyang nakuha. Nung mga panahon po na iyon, ay kakaunti pa lang ang nakatira sa maliit lang naman namin na baryo. Kaya marami po talagang ipinagbibiling lupa doon noon. Yung mga lupa po kasi doon nung panahong yon
ay ilang tao lang din ang nagmamay-ari. Ang iba pa ay may mga kayang pamilya na hindi naman talaga taga doon sa amin. Pinautang lang nila ang ibang mga taga doon sa amin para sa kanilang mga lupang sinasaka. Pinautang nila ng pinautang hanggang sa nung hindi na makabayad, yung lupa na ng mga kababaryo ko ang naging kabayaran. Kaya dumami na ang pinagmamayari ang lupa doon sa baryo namin ng ilang pamilyang hindi naman talaga taga doon. Tulad po ng aking nabanggit kanina, nakatanggap ng medyo malaking halaga ang tatay ko sa pag-alis niya doon sa kanyang trabaho. At dahil nga maraming nagbebenta ng lupa sa mababang presyo noon, bumili nga ang tatay ko ng lupa. Yung nabili po namin na lupa ay sakahan ng isang parte, at yung kalahati pa na parte ay medyo kakahuyan na. Yun kasi ang pinakamalapit sa bahay namin kaya hindi na pinalagpas pa ng tatay ko. Binili po niya iyon at doon ay nagsimula na kaming taniman ang lupang yon. Pero yung sa may kakahuyan banda, hinayaan na muna namin. Ang katabing parte po ng lupang yon ay iba na rin ang nagmamay-ari. Nung nabili na po ni tatay ay nagsimula na kaming taniman yon. Samantalang yung parteng sakop naman ng kakahuyan, medyo hinahawanan lang po namin. Hindi naman po namin nakalain, Sir Dan, na dito sa pagbili ng lupa na ito ay makakaranas kami ng kababalaghan ng panahong yon. Dahil nga may bahay naman kami, pinupunta-puntahan lang namin ang lupa para linisin ang paligid. Nagulat na lang po kaming isang araw noon, Sir Dan, nang may sumisigaw na matandang lalaki sa harap ng bakura namin. Nung tinignan po namin ay walang iba yon kundi ang matandang kababaryo din po namin. Ang sabi po nito, yung bako daw namin doon sa nabiling lupa ni tatay ay sobra daw sa boundary at kinain daw ng bakod ang ibang parte ng kanyang lupa. Kung baga ay lumagpas raw ang bakod namin. Pinuntahan po namin ni tatay ngayon para tignan. Dahil lahat naman po ng bakod ay sa kanto naman po mismo ng palatandaan. Kung pamilyar kayo sa palatandaan na ginagamit sa lupa, yan yung sementadong pahaba na binabaon sa mga boundary ng lupa para gawing palatandaan. Nung yun mismo ang inirason ni tatay sa kanya pagkatapos naming tignan. Lalo at nung binili po namin ng lupa, ay nandoon na po yun at kasama po yun sa binayaran namin. At malinaw rin pong nakalagay ang sukat nun at ang description sa hawak naming titulo. Pinagmumura po kami ng matandang yon na itago po natin sa pangalang Mang Baldo. Doon na po nagalit ang tatay ko, Sir Dan, at nakapagbitaw din siya ng masakit na mga salita. Bago umalis ang matandang si Mang Baldo, ay binantaan pa nito kami. Ang sabi nito ay wag daw sana naming pagsisihan ang mga sinabi namin sa kanya. Dahil hindi raw namin alam kung paano siya magalit. Siyempre, binaliwala lang po namin yon, Sir Dan. Kahit talagang nanlilisik ang mata ng matanda dahil sa galit. Nabanggit ko nga po yun kay kuya at natatawa lang din kami. Meron po kasi akong kuya, Sir Dan, na kapatid ko lang sa tatay. Anak sa pagkabinata ng tatay ko, kaya medyo malayo po ang agwat ng aming edad. Siguro mga 10 taon din. Dahil medyo malaki na ang kuya ko nung nakilala naman ng tatay ko ang nanay ko. Pero ang turing namin sa kanya ay parang kapatid po talaga na buo. At ang turing din po sa kanya ng nanay ko ay parang tunay rin na anak. Lalo at nung ipinanganak si kuya, ay agad siyang iniwan ng kanyang nanay sa tatay ko. Itong kuya po na ito ang unang napagbuntunan ng galit nung matanda. Padilim na po noon, Sir Dan, nung naglalakad si kuya pa uwi galing sa pangangahoy. Pasan-pasan pa po niya ang kanyang ibang kahoy na nakuha. Samantalang iniwan naman po niya ang iba doon sa loob ng gubat.
Nang bigla na lamang po siyang inatake ng hindi namin tukoy na hayop. Nagulat po kami noon, Sir Dan. Noong mga bandang 6:30, kumakatok si Kuya at sumisigaw. Nung buksan po namin ang pinto, tumambad sa amin si Kuya na meron ng mga kalmot at mga sugat. Pero mga mababaw lang naman po. Ang sabi nito, bigla na lamang daw siyang dinumog ng isang may kalakihang hayop sa daan niya pauwi. Sa tanang buhay daw niya, doon lang siya nakakita ng ganong hayop na sobrang pula ng mata at lubha raw na naglalaway. Bukod pa roon ay kakaiba rin daw talaga ang itsura nun. Mabuti na lang daw at itong si Kuya ay hindi agad nagpadala sa takot. At nagkataong may dala itong itak na ginagamit niya sa pangangahoy. Nabitawan daw niya agad ang pasan niyang mga kahoy at agad siyang natumba, pero maswerteng nakabunot siya ng itak at nagawa pa raw niyang tagayin ng hayop na iyon ng ilang beses. At doon na siya nakatakbo. Nagulat kami nang may sinabi si tatay pagkatapos nun. Baka napagkamalan kang ako, anak. Wika pa nito. Dahil suot ni Kuya noon ang sombrerong laging suot ng tatay ko. Anong ibig mong sabihin, tay? Na hindi nga talaga normal na hayop yung umatake kay Kuya? Tanong ko pa noon. Pero nagtinginan lang po si nanay at ang tatay ko. Kinaumagahan po niyan, nagulat ako nung sabihin ni tatay na sumama daw kami ni Kuya sa kanya at pupuntahan daw namin ang matanda. Nakita niyo ba ang malaking peklat sa mukha ni Baldo? Ako ang may gawa nun. Kaya alam kong ginagamit lang niya ang tungkol sa lupa. Pero ang totoo, galit pa rin siya sa akin sa nangyari noon. Siya ang umatake sa kuya mo. Aswang ang hayop na yon. Kaya nga nataga ko siya dati. Dagdag pa ng tatay ko. Sabay may ipinakita siyang itak na parang gawa sa tanso. Medyo maikli po yon sa normal na mga itak. At hindi yon ganon katalas kung titignan. Pero ang sabi ni tatay, mas epektibo daw yon sa mga aswang. Ang sabi pa nito, medyo nag-iingat na raw ang matanda. Pero noong araw daw, talagang isang agresibong aswang itong si Mang Baldo. Kaya maging kami, may naririnig naman din na mga kwento tungkol sa kanya noon. Pero hindi lang po talaga kami naniniwala ng kuya ko. Nung pinuntahan namin, Sir Dan, walang sumasagot at nakasara lahat ng bintana at pinto sa bahay ng matanda. Alam naming nasa loob siya noon. Lalo at mag-isa lang naman po siya sa kanyang bahay noon. Pero hindi namin ugaling pwersahing pumasok sa bahay ng may bahay. Kaya hinayaan namin ito. At bumalik na lang po kami. Ang sabi ni tatay, kung ayaw niya tayong harapin kung tayo na mismo ang nagpunta dito, sigurado naman na haharapin natin siya kapag siya na ang bumisita doon sa atin. Wika pa ni tatay na parang sigurado itong pupuntahan nga kami ng matanda. Kaya nung gumabi na, sa labas kami nagpasakop sa dilim. Ayon kasi kay tatay, hindi raw kami malilin lang ng aswang. Kung pagtapak ng 6:00 ay nasa labas kami imbes na nasa loob ng bahay. Kumuha siya ng uling noon sa may likod ng bahay at pinilit niya kami ni Kuya na ipahid yon sa mga balat namin. May nakapagsabi daw kasi sa kanya na isang albularyo na mabisa raw yon para itago ang amoy at presensya kapag may aswang sa paligid. Ginawa na lang din namin ni Kuya. Hiwa-hiwalay kami ng pwesto noon, Sir Dan. Pero magkakalapit-lapit lang din. Mga ilang metro lang ang agwat siguro. Nasa loob ng bahay sila nanay pati ang mga kapatid naming babae. Maghahating gabi na noon, Sir Dan. At medyo nilalamok na kami.
Nang bigla na lang kaming nakarinig ng mga alulong ng aso sa malapit. Yun bang tipong parang may kung ano silang nakita na sabay-sabay na lang ang kanilang mga alulong. Ilang sandali pa, Sir Dan. Bigla akong napalingon nung biglang may tumalon mula sa lupa papunta sa sanga ng puno sa gilid lang ng bahay namin. Biglaan lang po yun na hindi ko alam kung saan mismo nanggaling. Napatingin ako sa kinaroroonan nila tatay pero alam kong nakita rin nila yon. Humapay po talaga ang mga sanga ng puno. Nahalatang mabigat yung biglang tumungtong doon. Nung tignan ko pong mabuti, halos manginig po ako sa kinalalagyan ko nang makitang may isang nilalang na marahang gumagapang sa sanga ng puno. Mabalahibo po yon. At kung titignan pong mabuti, ay wala po yung saplot. Hindi ako makagalaw noon, Sir Dan, sa sobrang kaba. Ako pa naman ang pinakamalapit doon banda pero naunahan po ako ng kaba noon. Bigla po yung tumalon, Sir Dan, at gumapang yun sa lupa. At tumigil na parang magpapalit ng anyo o kung ano man. Naaninag ko po ang lahat ng yon dahil sa ilaw sa harap ng bahay namin na medyo abot ang liwanag doon banda. Nagulat po ako nang biglang lumabas si tatay at tinangka niyang tagain yon pero mabilis po siyang dinumog noon, Sir Dan. Agresibo po yon at talagang parang tuluyan ng naging hayop ang anyo nun. Kaya lumabas na ako pero nauna si kuya. At agad po niyang pinagtatagayon. Kaya nabitawan nun ang tatay ko. Sandali po yung nangisay, Sir Dan. At nung hahabulin po sana namin, bigla po yung tumakbo. Gayon pa man, malubha po ang sugat nun dahil sa ginawa sa kanya ni kuya. Bumangon po agad ang tatay ko noon at sinabing kumuha raw ako ng asin dahil pupunta kami sa bahay ni Mang Baldo. Ang sabi ni kuya, pero tay, bakit doon ito sa kabilang direksyon tumakbo? Nandito sa kabila ang daan papunta sa bahay ng matanda. Pero ang sagot ni tatay, huwag kayong magpalinlang. Sinusubukan pa niya tayong lituhin. Tumbukin na natin ang bahay at unahan natin siya doon. Kumuha ka ng asin, dali. Sigaw pa ni tatay sa akin na agad ko naman pong sinunod. Tumakbo na sila ni kuya noon at agad naman po akong sumunod sa kanila. Pagdating po namin doon, wala pa roon ang matanda. Yung bahay po nung matanda ay yung parang kubo lang na may hagdan po sa labas dahil medyo nakaangat sa lupa ang papag ng bahay. Kinuha ni tatay ang asin at inilagay yon sa ibaba ng hagdan. Sabay umupo lang siya doon at naghintay kami doon. Ngunit inabot na kami ng mga 1 oras doon at wala man lang pong dumating. Nagulat na lang po kami nang meron ng nagsisigawan sa loob ng gubat na meron daw patay. Nung puntahan namin, tumambad sa amin si Mang Baldo na wala ng buhay. Pero sa daan namin papunta doon, nagkalat na po ang mga patak ng dugo. Naanimoy nang galing na po siya roon banda sa may bahay niya pero bumalik ito sa gubat. Ang sabi ni tatay, baka raw nakita niyang nauna na kami roon kaya pinili niyang bumalik sa gubat at dahil hindi ito nakauwi, hindi niya nagawa ng paraan ang kanyang mga sugat na tinamo. Patunay na siya nga talaga ang aswang na bumisita sa bahay namin. Siya rin naman talaga ang may motibo. Ang nakakalungkot lang po, Sir Dan, ilang taon pagkatapos po nun, ang kuya ko naman ang namatay. Dahil rin sa pagtaga. Dahil may mga nakaaway siya nung lumuwas ito ng Maynila. Hindi ko po masabing dahil yon sa karma.
Dahil isang masamang aswang naman ang napatay ni kuya. Pero siguro, totoo nga ang sabi nila na ang nabubuhay sa itak ay sa itak din mamamatay. Hanggang dito na lang po ito. Salamat.